Oh my God! It's Marie Fowler, and welcome back to my YouTube channel. Yes, you. Kung bago ka sa YouTube channel na to, don't forget to like and subscribe para mabaliw ka sa mga videos ni Mama Marie and sumaya ka. So ngayon guys, it's another day and another vlog para manggulo ko sa mga oras at buhay ninyo. Naisip ko naman ngayon na magkaroon ako ng video about Papi. Siyempre, siya yung kilala nyong ex-breezy babe na si Papi. At alam nyo naman, at syempre nakarating na sa inyo, yung chismis na buntis siya. So ngayon naman, ang gagawin ko sa kanya ay tuturuan ko siya ng mga ways kung paano mag-alaga ng sanggol, advance ng konti, para naman may idea siya. Since bata pa lang ako dati, lagi na ako nag-aalaga ng mga babies. And syempre, nung natutunan yung mga bagay na pwede share sa kanya at i-share sa inyo, yung mga natutunan ko nung nag-nursing pa ako. Game na, papupuntahin ko na siya dito. So, ayun na nga, nandito na si Papi. Which is, makikita nyo na guys, kung hindi ka pa updated sa chismis, buntis po si Papi. Okay? Tama po ang sources ninyo kung kanino niya mo po nalaman. So, kaya ka nandito, Papi, ay tuturuan kita kung paano mag-alaga ng sanggol. May idea ka na ba? Wala siyang idea. Pero nakakapag-alaga ka ng mga baby dati. Mga pamangkin, ganun. Yung hands-on talaga na full-time, hindi ko pa nagagawa. Okay. So ngayon, magkakaroon ka ng mga ideas at saka tips na ipapakita ko sa'yo. Okay? Para matutunan mo ng meron ka talagang actual baby na hinahawakan. At alam mo, kinuha ko yung laruan ni Tayo. Chanen! Hawak mo yung ganito. Siyempre, kailangan handle it with care. Pinatawa ko lang kayo guys kasi hindi naman talaga to real. Pero kapag kabilang ko ng 3, kailangan i-handle na natin siya na parang totoo. Okay? 1, 2, 3. I-handle mo na na parang totoo. Ganyan talaga siya. Okay. Meron ka bang idea kung bakit umiiyak ang mga bata? Magbigay ka ng sabihin na natin mga 5. Ba't umiiyak ang baby sa palagay mo? Gutom, Gutom? bored, Bored? Okay. irritable, Irritable? Like, paano irritable sila? mga nanginitan, Oh, very good kasi. Ano pa? tapos may pupo, gano'n. May pupo? Okay. Yung isa, di ko alam, Tim! O, yun lang alam ko. Sige pa. Hinahanap nila yung mami. Away ng mami nila. Pwede. Pero ang cute niya, di ba? Hinahanap nila yung mami. Alam na agad nila kung sino yung mami nila. Ang galing naman ng baby. Sabi nila parang, by the smell nung nanay, pagka-lag siya kanila after mga anak, parang nakikilala na ng baby. Pwede, maganda yan. Nagre-research ka na habang. Nabasa-basa ako. O sige, okay, nagbabasa-basa na siya. So, ang tuturo ko sa'yo, Papi, paano magbuhat ng bata. Okay? Ilalagay muna natin siya dito sa bed, for example. Ay, naiwan ko yung ulo, bumagsak, sorry. O, ito na. Kunyari, ito yung baby, nandyan siya, di ba? Nakahiga yung baby. Kunwari, nakahiga yung baby. Paano mo siya bubuhatin? Ikaw, pakita mo muna sa akin paano yung buhat mo sa kanya. Sige na, dali na! Konting tips lang to. Okay, hawakan mo siya saan. Patay na yung bata. Nabali na yung bata. Ate! Dali. Wala. Dali, bubuhatin mo yung bata. Alam ko, angat ko siya ng konti para yan. Tapos, Support mo din yung part niya. Para Okay. angat mo ganyan. Tapos, ganda na hawakan. Support yung leeg lang. maganda yan. Tama yung ginagawa mo. Okay, tama yan. Tapos, paano mo naman siya bubuhatin kapag gusto niyang mag-burp? Yun yung ituturo ko sa'yo ngayon. Okay, higaw mo muna siya dito. Nahihirapan ako pag ganyan eh. Okay.
So ganito, itong mga to, hindi na ako gagamit ng kahit anong mga terms, pasisimplihan ko lang kasi hindi naman din ako ganun ka-expert. Pero ang sa tingin ko, sa lahat ng mga inalagaan kong pamangking ko, which is isa na doon si Athena, si Tyronia, si Harmony, lalo na si Hunter, ganito ang ginagawa kong technique. For example, kukunin ko na yung bata. Hahawakan ko muna siya dito, isa-side ko lang siya ng konti, tapos hahawakan ko siya dito, tapos isusupport ko yung back dito, tapos igaganito ko na siya. Diba, dahan-dahan. Gaganyan ka na kasi ayaw mo naman syempre magulat yung mga bata, laging gumagano. So, hahawakan mo na siyang ganito dito. Pagkahawak mo sa kanyang ganyan, hindi mo siya tatap-tapin lang. Walang ganon. Walang ganon. Hawakan mo siya ng ganito, tapos hindi mo na siya iyuyugig ng ganon. O kaya, hindi mo siya igaganon. May binat ka nung girl. Kailangan iganito mo lang siya dito, tapos ganyanin mo lang siya ng kahit konti para makaramdam siya ng pagmamahal ng isa't isa. Ganyan lang ng konti. Tapos maya-maya, makakarinig ka na ng ganon. Ganon. Pag nakarinig na siya ng ganon, ibig sabihin nakapag-burp na siya. Pagka nakapadudo mo na siya, napapadudo ka na, tapos ipapaburp mo siya. Every time yun, kailangan. Kasi minsan, syempre tayo, yung natin, may kabag, etc. Dahil hindi nakaburp o sumasakit yung tiyan nila, ganon. Pero meron tayong mga ginagawa na mga tradisyon na to ng mga Filipina na naghahawak ka na, naglalagay ka ng mansanilya sa tiyan, naglalagay ka ng alcamporado, yung mga ganun, something na ganun. Correct me if I'm wrong dun sa terms ko. So, okay na. Okay. Naturuan na kita kung paano magbuhat at magpa-burp ng bata. Okay, ilalapag na siya natin na ganyan. Paano naman pag umiiyak ang bata? Wala. Pag umiiyak ang bata, paano mo siya ihele? Gusto ko mapakita mo sa akin kung paano siya ihele. Game. Ate! Sige. Bakit gagawin yung bata? Sige, ganyan yung posisyon. Tapos, ganyan. Dali na. Kakantahan mo lang naman eh. Sige, buhatin mo na muna. Sa gilid muna. Tapos, ganyan. Okay. Tapos, sige, ihele mo siya ng gusto niya. Paano mo siya ihele? Sige. Magpakita ka ng panghele. Dali na. Ate, kasi pinagalitan mo ako na ito dati. Pinagalitan ka dati. Case ka to kasi magpalala ng bata dati. Sige. Si Hunter. Pakita mo! Sobrang cute talaga ako, guys. Kasi gusto Paano? Kanta ka nga, kanta ka. Dali na. Yan. Ang weird, alam. Okay ha. Sige, kunyari kukunin. Paano? Sige, hawakan mo. Pag kukunin ko na siya sa'yo, hahawakan ko muna siyang ganyan. Tapos igaganit ko siya. Di ba pag nakuha ko na, hindi kayo la. Hindi makakatulog ang bata sa ginagawa mo. La. Ganun. O kaya kung hindi ka naman masyadong maano sa boses, on mo yung radio, o kaya yung YouTube mo, yung iPad mo, mas okay pa yun. Lalabay. Oo, mga lalabay, mga ganun, para makatulog. Tandaan, ang mga bata, kaya sila umiiyak, nagugutom sila, naiinitan, or nilalamig sila, may pupo sila. Tapos, boredom, pwede. Kasi ang mga bata naman, kaya lang naman sila umiyak kasi gutom, naiinitan, umiiyak, o may pupo sa puwet nila, etc. At kung lahat-lahat ginawa mo na, ito yung never kong makakalimutan na sinabi sa akin natin ng professor namin. Kung lahat-lahat ginawa mo na, tapos hindi pa rin talaga, hindi mo pa rin talaga siya mapatahimik, baka ang kailangan niya na is mother's touch. Mother's touch ang kailangan na nila. Yun ang pinaka maa-advise ko sa'yo bilang ang dami ko naalagaan bata. Ganon, mother's touch. Kaya kahit sino mga bata, di ba, dumadating or kahit sino, di ba, agad comfortable agad sila. Kasi meron akong mommy's touch since nung bata ako, ginagawa ko na talaga siya sa lahat. So yun na huwag mong kakalimutan. And of course, kailangan ang neck, ang head, ang back, support. Kailangan, lagi mo talaga siyang hawak na ganon. And pag nagugulat ang mga bata, ito ang ituturo ko sa isa sa mga importante. Gustong-gusto nila, binabalot sila. Kasi syempre nung nandito sila, di ba lagi silang nakaganon.
So pag lagi silang nakaganon, gusto nila, binabalot sila. Eh tayo, naka-aircon tayo. So kailangan lamigin sila, iba ang temperature ng bata pag sa ganyan. So ang ginagawa ko, pag for example, ganyan, ito yung cloth, ilalagay ko silang ganyan, tapos binabalot ko sila ng ganyan. Grabe ha, baka naman talagang literal na. Basta kailangan maayos ang makadahan-dahan, tsaka mo sila bubuhatin ng ganito. Pero wag naman yung balot na balot. Kasi dati ginawa ko yan eh. Yung tipong kahapon, nakipag-competition ako sa mga batang nandun, ay balot na balot sila. Yung anak ko, takatiwangwang si Tyronia. Kinabukasan, pagbalik ko dun, lahat na nakabonet, lahat na ng balot na talaga. Eh, hindi aircon dun. Tapos, ang nangyari, pawis na pawis yung anak ko. Kawawa. Siyempre, nung time na yun, siyempre, hindi pa naman din ako marunong sa lahat-lahat ng mga bagay. So, ang ginagawa ko talaga, binabalot ko ng bongga si Tyrone niya. Okay? At number 1 na kailangan mong maintindihan is, kailangan neat and clean tayo pag nagbubuhat tayo at humaharap tayo sa baby. Dahil ngayong pandemic, kailangan naka-face shield ka, and etc. Lahat naka-gear ka. Make sure na pag nandito lang tayo sa bahay, wala kang makeup eh. Punong-puno siya ng makeup. Ayan o. Pinatitibok mo. Hindi ka dapat mag-makeup, number 1. Number 2, syempre tatanggalin mo na yung pagiging maarte-maarte mo. Magugupit ka ng kuko. Kaya ang haba ng nails mo, kailangan mong gupitin yan. Kasi dyan nagre-reside ang bacterias. Pagkagupit mo na yan, tatanggalin mo rin yung cutics. Pagkatanggal mo ng makeup, wala kang kuko, wala kang ganyan. At the same time, ang hair mo nakatali. Silubay ka naman. Kailangan magtatali ka na. At, syempre, kailangan lagi kang naliligo at malinis. Hindi pwede yung pawisan ka. At ang damit mo dapat yung... Kung wala kang syempre marami ka naman t-shirt. See to it na laging malinis ang t-shirt mo. Hindi yung dumidikit yung bata sa pawis mo sa balat. Hindi ka magsaspaghetti or what. Hindi nangungudgud yung bata dun sa pawis mo. Kaya alam mo na. So, meron ka ba bang mga katanungan sa mga pag-aano ng bata? Paano malalaman kung busog na ba yung baby or na-overfeed na ba? Kasi madaming mga bata na tuloy-tuloy lang dumede. And then, minsan Paano mo malalaman case kung busog na yung baby? Or, Be, kailangan mo magpadede. Kailangan mo nga lang magpadede. oo nga, taga pa nagpapadede. Kasi minsan yung mga ibang babies, parang hindi, syempre, hindi pa sila yung may control over sa pagdede Yes. nila. And nagkakaroon Good ng point. minsan na Isa sa mga tinanong yan sa amin dati nung nag-aaral pa ako. Okay, ang gagawin mo ay, of course, syempre, meron kang time, for example, every 2 hours. Tapos, meron lang amount ng kung ano yung nakalagay sa bottle. Hindi mo naman papalaklak sa kanya yung buong ganito. Ganon. So, ang OB mo ang magsasabi sa'yo, 3 ml lang every 2 hours, ganito, ganyan. Depende, syempre, sa kung ano ang needs ng anak mo, sa weight niya, etc. And sa kung meron ba siyang mga allergies or what, doon. Don't rely on me, magre-rely ka doon sa OB mo. Okay? Hindi yung, pasuso mo yan, 3 beses sa isang araw lang yan, okay na yan, hindi yung ganun. Of course. Alam nyo na guys, huwag tayong magmagaling. Pag hindi alam, pwede tayong magtanong. Huwag mahiyang magtanong. Magtanong kayo sa tamang nakakaalam. So, I hope guys, nakatulong to sa inyo. Huwag po siyang tularan. Ngayon pa lang, laglag ang buhok. Puro makeup, angat ng kuko. Kailangan ko guys, ready kayo. And of course, syempre, pag may support ng family. Ibibigay ko na sa iyo si Baby Happy. Tignan nga natin. Hele mo nga for one last time. Sige, ano? Lahat, dahan-dahan Alam lang. ko to, te. Dahan-dahan lang pag sa ano. Sige. Kanta. Dapat soft lang yun. Mag-toothbrush ka, hindi pwedeng bunganga ng bata, tandaan mo. Yan ganyan. La.
pag talagang mami ka, magiging ano ka songwriter. Singer ka. Oo, magiging songwriter ka kung ano-anong i-invento mo ng mga kanta dyan. Ang bebe, nakakainis naman dahil gusto ko nang matulog. Magiging ganun ka rin. Huwag kang mag-alala. Dahil naging ganun ako dati kay Tyronia, pero sila ang makakapagpapawi ng stress natin sa buhay at sila din ang magbibigay sa atin ng saya. Ayan, sa umaga. Oo. Pero wag mo kakalimutan, magbibigay din yan sa'yo ng bugnot at pagod. Pero pag ngumiti na at tumingin sa'yo yung ganyan, twinkle lang eyes, mawawala ang pagod mo. Nai-imagine mo na, di ba? Sa laki ng mata ni Harvey, gumaganon, lalo kapag kamukha mo, di ba? Diyos ko, na. So guys, I hope nag-enjoy kayo at may natutunan po kayo sa vlog ko ngayon with Papi. Of course, like and subscribe po kayo sa channel niya. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa amin at sa buong Toro family. Like and subscribe! And